Anton's POV. You want me to get my wife pregnant? Mahinang tanong ni Anton kay Andre. Gusto nitong magbuntis siya ng dragon na peste lang alam na itawag sa kanya? That's the only way, Anton. You can stop the evilness of Dante Montero once you give him a great grandchild. Napatigil siya sa pag-inom. Gusto naman talaga niya ng anak. Ang problema kung papayag kaya si Jewel, baka bumugay ng apoy. Pero kailangan mo magmadali kung susundin mo yon. Matagal lang 9 months, Anton. Kailangan mo mag-umpisa agad? Paalala pa nito. Napangisi siya. Matagal na siyang nag-umpisa, hindi nga lang sigurado kung may nabuo na. How to make that sure? Be a sharpshooter. Don't pull out. Suwestyon ng kapatid bago tapikin ang balikat niya. Maliit siyang nanguso. Nakalis na ang Kuya Andre niya pero yun pa rin ang nasa isipan niya. He's not sure if Jewel is ready to be a mother. Tatanggapin ba talaga sila ng lolo niya kapag nagkaanak na sila ni Jewel? Napailing siya. Medyo malabo ang planong iyon. Pero, kung kinokonsidera niya. Balak na nga sana niyang umuwi kay Jewel kinabukasan, pero pinatawag pa siya ni Melvin Carillo sa opisina nito. Ayaw niyang pumunta kaya lang, isang tadya ka nakuha niya kay Don Dante, dahilan para mapadpad siya sa malaking kumpanya ng mga Carillo. Nakasimangot siya at di may pinta ang muka habang naghihintay na matapos ang meeting ni Melvin. Mabuti nga at wala roon si Margie dahil kung hindi sira ng araw niya. Sa bagay, di pa naman tumapak ng matagal doon ang dalaga. Wala tong interes sa negosyo kahit siya ngayon ang punteriya ng daddy nito. Napasandal siya sa pader at niluwagan ang suot na itim na necktie. Pinagpapawisan na siya sa suot niyang itim na suit. Nakangati rin ang balat niya at gusto niya na magtanggal ng suot at maligo. Pero matagal matapos ng meeting ni Melvin. Pinagtitinginan siya ng mga babaeng empleyado nito. Sir, tubig po? Alok pa na isa na tumigil talaga sa harap niya. Umangat ang gilid ng labi niya bago umiling. No thanks, I'm good. Bagsak ang balikat na umalis ang babaeng empleyado. Di naman talaga siya babaero. Nagiging babaero lang siya kapag walang karelasyon. Pero ngayon wala siyang gana makipag-usap sa ibang babae. Sapat na ang tapang ni Jewel para hindi siya mangaliwa. Nangulot ang noon niyang tinignan ang relong pambisig. Umayos siya ng tayo at namulsa. Balak na umalis na ron ngunit biglang lumitaw ang tatay ni Margie. May dalawang lalaking empleyado pang kasunod dito na agad lumayo matapos siyang makita. Iho, finally tumapa ka rin sa kumpanya ko na po pwedeng maging kumpanya mo. Magiliw nitong bigkas. Tinapik pa ang balikat niya. Hilaw siyang ngumiti. My grandfather sent me here. Matabang niyang sagot. Ayaw niyang isipin ito na ginusto niyang magpunta rito dahil napilitan lamang siya. Pero mukhang bingi-bingihan si Mr. Carillo dahil nagawa pa nito na nakuhang tumawa bago siya giniya patungo sa opisina nito. At least you visited. Once you and Margie get married, 20% of the shares will be given to you. Just 20? Ipapamanage niya sa akin ang ganito kalaking kumpanya at 20% lamang sa akin. Hindi niya mapigilan na sambit. Gumagana ang pagiging business-minded niya. Hindi siya magpapakahirap para lang sa maliliit na makukuha. Kung gusto niya tong maging manuwang, buong kumpanya ang dapat na ibigay nito kahit man lamang kalahati. Kaya lang, kahit siguro ibigay pa nito ang kondisyones, ay hindi niya pakakasalan si Margie. Bahagyang tumalim ang tingin nito sa kanya, pero hindi siya nagpatinag. Magiging manugang lang naman kita. Ang pera mo, pera ko na rin. May diing bigkas nito. Muli siyang napangisi. Hindi siya umupo sa upuan sa harap ng mesa nito, dahil alam niya na hindi siya magtatagal doon. I'm sorry, Mr. Carillo. Hindi niyo po yata ako kilala. Hindi ko tatanggapin ang alok ninyo. Kayang-kaya naman siguro nitong i-manage ni Margie. Nakangising sagot niya. Nanliit ang mga mata na matanda bago sumandal sa swivel chair. I wonder what the reason behind why you don't want to marry your daughter. Ang tanda ko'y matatag na ang relasyon ninyo. Paanong ayaw mo na, Anton? Is there any other woman involved? Mapangahas na tanong nito. Umigting ang panga niya. Kailanman hindi siya nangaliwa sa relasyon nila ni Margie. Naging loyal sa'yo si Margie kahit pa nasa ibang bansa siya. Hindi kita pinagsabihan kahit pabalitang-balita ang kaliwat kanan mong babae. Pasalamat ka nga't ikaw pa rin ang gusto ng anak ko. Kung di ka lang marunong sa negosyo, hindi rin kita tatanggapin sa pamilya ko. Manghang nadagdag ni Mr. Carillo. Kumuyom ang kamao niya ngulit nangisi rin. Mukhang hindi nito kilala ang sariling anak. Huminga siya na malalim bago pilit nang umiti.
Mukhang hindi niyo po kilala si Margie, Mr. Carillo. O baka bulag-bulagan kayo sa baho ng anak ninyo dahil magkatulad kayo? Matapang niyang tanong. Kita niyang nagtagay sa mga bagang nito at matalim siya nitong tiningnan. Are you saying that my daughter cheated? Gusto mong ipasa sa kanya ang sisi ng pangangaliwa. Hindi siya kumurap kahit pahalos mapatayo na ito sa kanyang swivel chair. I never mentioned cheating. Yun po ba ang gawain ninyo kahit yun ang nasabi ninyo? Napirmi ang mga labi na matanda na tila na pagtantong sinabi nito. Napailing siya at inayos na lang ang nagusot niyang long sleeve. Mr. Carillo, hindi ako nagmamalinis. Pero wag mo rin gawing malinis si Margie sa naging relasyon namin. If there is someone who ruined our relationship, it's her, not me. Tanungin niyo ang anak ninyo kung ilang lalaki bang pinagsabay niya habang karelasyon ako. Shut up, Anton. Don't you dare. Natigil si Mr. Carillo nang may kumatok sa pinto. Bumukas yun at agad pumasok ang lalaking empleyado at lumapit kay Mr. Carillo. May binulong to pero wala siyang pakialam kung ano yon. Send her away. Tell her I don't talk to strangers. Kung gusto niya ako makausap, magpa-appointment siya. Mabagsik nitong tugon sa empleyado. Tumikwas ang kilay niya nang tumalima ang empleyado nito. Agad na siyang nagpaalam. Nasasayang lang ang oras niya roon. I need to leave, sir. Si Margie na lang po ang kausapin niyo tungkol sa napag-usapan natin. Dito sumagot sa kanya at nanggalit ang panga, kaya tumalikod na siya agad. Paglabas, nangunot ng noon niya matapos makita ang kaninang empleyado na may kausap sa labas ng pinto. I'm sorry ma'am, busy po si Mr. Carillo. Magpa-schedule na lang po kayo ng appointment kung gusto ninyo. Mungkahi pa nito. Ganon ba? May available ba siyang araw ngayong linggo? Doon na lang sana. Agad na nakuha ng boses niya ang atensyon na nagsasalita. Napabilis ang lakad niya at halos maningkit ang mga mata matapos makitang sa Jewel ang kausap na empleyado. Natigilan pa to at nanlaki ang mga mata matapos siyang makita. Umigting ang panga niya. What are you doing here, Missy? At bakit mo gustong makausap si Melvin Carillo? Jewel's POV. Ano ba, Anton? Bitiwan mo nga ako? Ano bang pakailan mo kung gusto kong kausapin si Melvin Carillo, ha? Pumigla si Jewel mula sa mahigpit na hawak ni Anton sa kanya. Di niya man alam na nandun ito at nagulat na lang siya sa tanong nito kanina. Ni hindi pa siya nakakasagot, hindi na lang siya nito basta palabas. Hindi tuloy siya nakapag-schedule ng appointment para makausap ang ama niya. What are you doing here? May diing tanong muli nito nang makarating sila sa parking lot. Mag-a-apply ng trabaho. Bakit ba? Gusto kong magtrabaho sa kumpanya niya. Pagsisinungaling niya. Di naman niya pa pwedeng sabihin ang totoong pakay niya. Baka ikagalit pa ni Anton kapag nalaman nito anak siya ni Melvin Carillo. You don't need to work. May coffee shop ka, yun ang asikasuhin mo. Maraing sagot nito bago siya pinatuloy sa sasakyan nito at mabagsik pang sinara ang pinto. Napairap siya at nagsuot ng seatbelt. If you want, sa akin ka magtrabaho. Bawat hagkan may bayad, haplos may bayad, pati pagsigaw mo babayaran ko. At kahit paghinga at paghinga mo lang, babayaran ko. Huwag ka lang tumapak ulit sa building na yan. Galit na dagdag ni Anton matapos makapasok ng driver's seat at paandarin ang sasakyan. Napamaang siya. Ginawa naman siyang bayaran nito sa lagay na yon. Sira ka talaga. Hindi ako bayarang babae. Nagsalubong ang mga kilay ng lalaki kahit pa nakatutok lang ang tingin sa daan. I didn't say that. You are my wife, Missy. Kahit hindi ka magtrabaho, kaya kitang buhayin. Hindi ako aasa sa pera mo. Gusto ko na matinong trabaho, Anton. Imbes na mainis, gumisi ito. Really? Hindi ba't ikaw rin ang umuubos ng pera ko? Sarkastikong tanong nito. Marahil tinutukoy ang paglustay niya ng pera gamit ang card nito noon. Ginawa lang naman niya yun para inisinto at bawian sa hindi pagpapakasal sa kanya. Isa pa, wala talaga siyang pera noon. Ano ngayon? Pinakikinabangan mo naman ako ngayon. Pasaring niya na nagpaigting sa panga ni Anton. Seriously, Missy. Ako lang ba ang nakikinabang sa ginagawa natin sa kama? Hindi ba't ikaw tong sigaw ng sigaw? Oh, shut up, Anton. Tinakpan niya ang mga tenga dahil sa sinabi nito. Di talaga to matinong kausap. Napakalumot ng bibig pati utak. Ngayon umaakto kang parang isang walang karanasan. Bulong-bulong ni Anton kaya't sinamaan niya ng tingin. San ka ba pinaglihi, ha? Wala man lang preno yung bibig mo. Inirapan niya to bago sumandal sa upuan. Ihatid mo na lang ako sa coffee shop. Tss. We're going to buy an air conditioner. Ang init sa kwarto mo. Reklamo pa nito. Napakurap siya. Abat, ikaw na nga lang nakikitulog? Ikaw pa nagrereklamo? Huwag ka na matutulog sa apartment ko.
Matari niyang bigkas. Di naman sobrang init sa kwarto niya. May electric fan naman siya. Komportable siya roon pero baka hindi nga to komportable. Lalo pa nga't laki to sa kwartong malamig. Ayaw mo maging komportable at mapaganda ang tulog kapag pinagpapawisan tayong dalawa? Anton. Shut up! Namumuro ka na. Wala na yatang matinong laman yung utak mo. Ayoko ng aircon, period. Sa coffee shop mo ako'y diretso. Madaing utos niya. Dirig niyang mahinatong tumawa at tila sinadya lang na asarin siya. Mabuti na lang at pinakinggan nito na sa coffee shop siya ihatid. Akmang ititigil nito sa tapat ng coffee shop ang sasakyan pero pinatigil niya yan sa malayo. Agad niya kinalas ang seatbelt. Itatago mo ulit ako sa kaibigan mo? Kurot noong tanong ni Anton matapos matanto na ayaw niya makita siya ni Nina na bababa ng sasakyan nito. Tinaas niya ang kilay. Yes, umuwi ka na rin. Utos niya bago mababa. Walang lingon likod siyang tumakbo papunta sa coffee shop. Agad niyang namataan si Nina na nagmamadaling kumaway sa kanya. Ano, kamusta? Anong sabi ng tatay mo? Sunod-sunod pang tanong nito. Napabuntong hininga siya at napailing. Hindi ko nakausap. May asungot na dumating. Ha? Paano yun? Eh di walang nangyari sa lakad mo. Wala. Balikan ko na lang sa ibang araw. Sumandal siya sa counter at sakto naman namataan siya ni Anton. Papasok sa loob ng shop, kaya't nanliit ang mga mata niya. Nandito ang asungot? Bulong pa niya. Ano? Nasaan ang surot? Nag-spray naman ako kanina. Ani pa ni Nina na agad kinuha ang sariling tsinelas, naganap sa gilid-gilid. Ginagawa mo? Kurot noong tanong niya sa kaibigan. Di pinansin ang paglapit ni Anton sa counter. Sabi mo kasi nandito ang surot, hinahanap ko. Sagot nito. Mabuti na lang pala at mali ang pandinig nito. Malakas siyang tumikim at pinabayaan ang kaibigan sa paghahanap ng surot. Pagharap niya, tinaasan niya agad ng kilay si Anton. Go home, Anton. Madiing bulong niya. Sumandal ang lalaki at umakto pa, tumingin-tingin sa menu nila sa gilid ng counter. Uuwi na sana ako kaso wala pala akong susi ng apartment mo. Makahulugang bulong nito pabalik. At bakit ka doon uuwi? Bumalik ka sa lungga mo o kaya sa resort mo. I want you, my aber. Malakas itong bigkas kaya't nanlaki ang mga mata niya. Idagdag pang napatayo na si Nina at napalingon sa kanila. I wanna be inside you. Spread your legs, missy. Eskandalong, bigkas ito na agad siyang inangilan. Naramdaman niyang lumapit si Nina kaya't pilit siyang umiti kay Anton. Espresso de aber, sir, coming up. Gigil ng bigkas para lang matigil na to sa pag-ieskandalo. Espresso de aber with extra house key. Pagkumpirma ni Anton kuno sa order bago humakpang palayo sa counter. Inirapan niya ito pero agad tumikim matapos tumabi sa kanya si Nina. Ha? Kailan pa nagkaroon ng house key ang kape natin, Jewel? Inosenteng tanong nito. Ha? May sinabi bang ganon? Parang wala naman. Hanapin mo na lang yung surot, Nina. Baka makita pa ng mga customer. Tumawa siya ng hilaw bago takasan ng mga tanong pa nito. Tinago niya yun sa bulsa ng pantalon niya. Pagkalapit kay Anton at pagkalapag sa kape, pasimple niya ring nilapag ang mga susi sa mesa. Lumayas ka na? Naalibad pa rin ako sa'yo, Anton. Bulong niya rito bago peking umiti. Ngumisi ito at agad kinuha ang mga susi. Sure, my aber. See you next at home. Balik na bulong nito bago tumayo. Nakahinga siya na maluwag nang lumayas nga ito. Nakangiti siya ng totoo nang bumalik siya sa counter. Hala, hindi yata nagbayad si Sir Anton, Jewel. Tarantang sambit ni Nina. Hindi ba? Hala, malulugi tayo. Ani pa nito at akmang hahabulin si Anton. Agad niyang pinigilan ang braso ng kaibigan. Nakiusap siyang utang muna. Wala daw kasi siyang cash. Barayan na lang daw niya sa susunod. Natigilan to at mukhang nagdududa pa pero napatango rin. Sa bagay, baka card ang dala niya. Dapat pala may pang swipe ng card tayo dito. Konklusyon pa nito. Nakahinga siya na maluwag pero nang uwian na ay sinumpong siya ng kaba. Paano kung datnan niya nga roon si Anton? Makanginig na yata ang mga tuhod niya. Namula ang mga pisngi niya matapos maalala ang ginawa nila sa resort. Napaka-risky nun. Mabuti nga't hindi sila nahuli. Napailing pa siya na makarating sa apartment niya pero halos madismaya matapos makita wala naman ang sasakyan doon ni Anton. Nakalock ang gate at ang bahay niya. Ang problema wala sa kanya mga susi. Gigil niyang hinanap ang cellphone at tinawagan si Anton. Isang ring pa lamang sumagot na ito.
Nasang lupadop ka, ha? Umuwi ka na rito, kailangan kong mga susi. Miss mo na ako agad, may aber? Malambing na sagot nito na kinairap niya. Susi lang kailangan ko, hindi ikaw. Umakto to nasaktan pero hindi niya pinansin. Gusto mo bang dito ako matulog sa labas ng bahay? Of course not. Mabilis pang sagot nito. Calm down, okay? Sinabit ko dyan sa gilid ng gate ang susi mo. Mabuti naman. Pabalang niyang sagot. Missy, you should thank me. Binilan na nga kita ng aircon at pinaayos ko pa kwarto mo, pero ganyan mo ko itrato? Kunwaring tampo nito. Pero hindi ang boses nito ang pumukaw sa atensyon niya, kundi ang aircon na pinalagay nito. Talagang seryoso nito? Totoo ngang seryoso nitong aircon dahil pagpasok ni Jewel ng kwarto ay niyakap siya na malamig. Iniwang bukas iyon ni Anton. OMG! Bulong niya dahil sa lamig. Marahan siyang umupo sa kama pero ang upo niya ay naging higa. Parang gusto na lamang niyang matulog. Ang sarap sa pakiramdam at nakakaantok ang lamig. Hinila niya ang kumot at binalot ang sarili doon. Pero nang muling maalalang malakas ang aircon sa kuryente, napabalikwas siya ng bangon. Sira talaga. Pagbabayarin pa ako ng mahal sa kuryente? Bulong-bulong niya bago i-off iyon. Dapat pala binilang niya ang bawat hininga niya kanina para maipabayad niya kay Anton. Total yun naman ang sinabi nito kanina. Nakatayo pa siya sa harap nang tumunog ang cellphone niya. Nangunot ang noon niya nang kinuha niya yon at agad na sinabot matapos makita na si Anton iyon. Gusto mo ba ng yakap, may aber? Nilalamig ka na ba? Bungad na tanong nito. Napairap siya. Ini-off ko na po, kamahalan. Ayoko pa magbayad ng malaki sa kuryente. Sarkastikong sagot niya. What? Open it, Missy. Ako na magbabayad sa kuryente mo. Baka masira yan kapag hindi ginamit. May ines na sermon pa nito. Kumibit balikat siya at muli binuksan ang aircon. Okay, madali naman akong kausap. Malinaw yan ha? Ikaw magbabayad sa kuryente ko. Napangisi siya. At least, bawas na ang bayarin niya. Kuripon? Bulong nito na narinig naman niya. Abat, sinong kuripon? Ako? Praktikal lang ako, kamahalan. Dinig niyang marahas itong bumuntong hininga. Kailan ba magiging mahal yung kamahalan na yan, may aber? Ano? Anong mahal? Dinig niyang napamarato mula sa kabilang linya. Pagkaraan ay mahinang tumawa. Nababaliw na nga yata. Nabaliw ka na yata, Anton. Hindi niya mapigilan na komento. Nababaliw ka? Ano? Nothing, Missy. Enjoy your aircon. As much as I want to hug you, I can't. Wala ako ng isang linggo. May aasikasuin ako sa Davao? Eh di mabuti. Matatahimik na naman ang buhay ko. Isang linggo lang ba? Gawin mo ng isang buwan. Ngumisi siya nang muling sumud-sunod na nagmura ito. Bago pa man to makasagot sa kanya, pinutol na niya ang tawag. Nilagay niya sa silent mode at di pinansin kahit pa tumatawag muli si Anton. Humiga lang siya sa kama at nakitang niyakap ang unan. Matiwasay siyang matutulog ngayon. Di lang pala pagtulog niyang matiwasay, pati sa mga susunod na araw ay tahimik ang buhay niya. Hindi nga lang araw, lumagpas pa nga na isang linggo. Parang yung dati lang, walang Anton at walang Margie. Ang meron lang ay si Nina na ilang araw din siyang kinukulit na magpakilala na sa ama niya. Sa totoo lang ay parang ayaw niyang gawin iyon. Tahimik naman na ang buhay niya kaya lang may parte ng pagkatao niya na gustong makilala ito at may pakilala talaga ang sarili niya bilang anak nito. Hindi naman siya naghahabol sa pera. Gusto niya lang masabi na may naiwan pa siyang kamag-anak. Gumora ka na, Jewel. Kung sa kumpanya kanya pupunta, wala kang mapapala doon. Alam mo naman kung nasa ng mansyon nila, doon ka na tumuloy. Sakto't linggo ngayon, nasa bahay lang yon. Pamimilit pa ni Nina. Napa-ismid siya at nangalumbaba sa counter. Baka naman wala sa bahay na yon. Isa pa, paano kung sabihin niyang wala naman siyang anak sa labas? Sus, hindi mo malalaman kung hindi ka pupunta. Kung ako sa'yo, susubok ako. Aba, ano malay mo't pinaghahanap ka rin pala. Litanya pa nito. Alam naman niyang di siya pinaghahanap pero nagpabudol pa rin siya sa mga salita ni Nina. Natagpuan na lang niya ang sarili sa harap ng mansyon ng mga karilyo. Kasambahay ang lumabas mula doon. Naku, wala po si Miss Margie, ma'am. Bungad agad nito matapos siyang makilala na dating bisita ni Margie. Pilit siyang ngumiti. Nagdalawang isip si Jewel dahil baka wala naman din doon si Melvin Carillo pero nagbaka sakali pa rin siya. Si Sir Melvin po ba nandyan? Sir, nandito si Miss Margie at Ma'am Susan ang wala.
Pasok ka na, iha. Tatawagin ko at sasabihin na nandito ka. Tuloy-tuloy na bigkas nito at pinatuloy pa siya. Mahigpit siyang humawak sa strap ng sling bag niya, pero hindi niya na ako kilala. Baka hindi niya po ako pakiharapan. Ano bang pakay mo sa kanya? Sasabihin ko na lang para naman bigyan ka ng oras. Sagot nito pagkarating nila sa sala. Pinaupo pa siya nito roon. Napanunok siya. Ayaw niyang sabihin sa iba at baka kumalat pa. Pasabi na lang po na kaibigan ako ni Margie. Tumungo ito at bago umakyat sa itaas. Abot-abot ang kaba niya at nanlalamig ang mga kamay niya. Kinakabahan siya sa magiging reaksyon ng ama niya. Ang dating umiikot sa isipan niya. Paano nga kung hindi siya kilalanin? Ayos lang naman siguro dahil lumaki naman siyang walang ama. Sa lalim mapag-iisip niya, hindi niya namalayan ang isang katulong na naglapag ng merienda niya. Thank you po, ani niya. Ngunit, agad din siyang napatayo matapos makita. Pababa na ng hagdan si Melvin Carillo. Sa lubong ang kilin nitong nakatingin sa kanya, tila kinikilala siya. Huminga siya na malalim at pilit kinalma ang sarili. Di siya pwedeng pangunahan ng kaba. Hindi ngayon ang pagkakataon na niya para masabing anak siya nito. Bago siya nito nilapitan, may sinabi pa to sa katulong at tumalimayon paalis. Lalo tuloy siyang kinabahan na makaharap mag-isang ama niya. Good afternoon, sir. Please sit down. I don't have much time as Margie is not here. So what brought you here? Tuloy-tuloy na bigkas nito. Hindi man lang siya binati. Naitago niya ang mga kamay sa likod niya sa panlalamig. Pinagsalikop niya mga yon upang doon kumuha ng lakas. Hindi niya alam kung paano nagsimulang magsalita. Nawala bigla ang tapang niya. Mas nakakakaba palang kausap ito kaysang awayin si Anton. Wala ka bang sasabihin, iha? Kung wala, umalis ka na. Nagsasayang ka lang ng oras, marami pa akong gagawin. May inis na sambit nito dahilan upang panghinaan siya ng loob. Akbang tatalikuran na siya nito, ngunit mabilis siyang humarang sa harap nito. Hindi po pwedeng hindi niya masabi ngayon. I'm sorry sir, but please give me a minute. Mahinang usal niya. Humalokip-kip to at tinignan pa ang relong pambisig. Time is running. Pumikit siya ng mariin at tuminga na malalim. Pagmulat ng mga mata niya, buo na ang loob niya. I am Jewel Trollano, sir. Daughter of Estrella Trollano. Walang kurap na pakilala niya dahilan para matigilan to. Estella, yung bayaran? Walang pigil na tanong ni Mr. Carillo sa kanya. Kumuyom ang kamao ni Jewel. Confirm na kilala nito ang nanay niya. Pero bakit parang wala man lang tong pakialam? Nakilala niyo po siya sa club. And you are her daughter? Putol muli nito sa sasabihin pa niya. Pilit siyang ngumiti. Huwag mong sabing itatanggi siya nito. Humigpit ang pagkakakayom ng kamay niya dahil sa naisip. Am I your daughter, Mr. Carillo? Walang korap na bigkas niya. Umawang ang labi ng matanda. Gano'ng kakasigurado na anak nga kita? Iba-iba ang lalaki ni Estella. Baka isa sa mga yon ang ama mo, iha. Kalmadong tugon nito. Nagtagi sa mga ngipin niya. Sabi na nga ba't itatanggi siya nito? Nasayang lang ang oras niya. Isa ka rin po sa mga naging lalaki niya. Posibleng kayo nga ang ama ko? Posibleng ako. Posibleng hindi rin ako. May diing sabat naman ito. Nanggigil na siya na hindi siya nito pinatatapos. Magdududa pa to gayong parehas na ng mata. Umangat ang gilid ng labi niya. Baka gusto niya pong manalamin, Mr. Carillo. Magkamukha po tayo. Matapang niyang bigkas. Tumikwas ang kilid nito at pinakatitigan siya. Pagkaraay napangisi. Hindi ka sigurado, iha. Iba-ibang lahi na kasama ng nanay mo. Hindi lang ako may berdeng mga mata. Siwalat nito. Sandali siyang natigilan doon. May posibilidad niya ang sinasabi nito. Pero ba't pinipilit ng utak niya na ito talagang ama niya? Isa pa alam na matandang nakausap niya si Melvin Carillo lang. Naging lalaki ng nanay niya. Isang gabi ko lang na nakasamang nanay mo. Imposibleng mabuo ka sa isang gabi na yon. Baka iba ang tatay mo. Anak po ninyo ako. Sigurado ako dyan. Mas madiin niyang sagot. Nasasaktan siya na ang pangit ang imaheng iniwan ng mama niya. Pero kaya niya yung lunukin. Mas hindi niya masikmura ang ugali ng tatay niya. Sana nga hindi niya na lang to ama. Naningkit lalo ang mga mata nito. Pagkaray sumilip sa rilong pambisig. Kung ipipilit mo yan, mapipilitan ako magpa-DNA test. Hindi ako tumatanggap ng estranghera. Sige ho! Matapang na singit niya. Kung gusto niyo ho ngayon na. Walang takot na hamon niya. Pero sa loob-loob niya para siyang dinudurog. Mas masakit pala na kailangan pang patunayan sa DNA test na anak siya nito kaysa isiping hindi niya ito ama. Good, let's go.
Matabang na utos nito at nauna pang tumalikod. Marahas siyang huminga na malalim bago sumunod. Gagawin niya to para isampal dito na anak siya nito. Gusto niya itong mapahiya sa sarili nito mismo. Kaya lang nang nakasakay na sa sasakyan ng ama niya, imbes matawang nakasama niya ito kahit sandali, sakit ng loob ang bigay nito. Sumunod ka ba sa yapak ng nanay mo? Bigla ang tanong nito habang nagmamaneho. Bayaran ka rin ba? Huwag kang magpapabuntis basta-basta. May ines na tura nito. Nangilid ang luha niya sa pagkainsulto. Di man lang niya tinanong kung kumusta siya. Agad na yon ang konklusyon nito. Nilunok niya ang nagbabadyang pananakit ng lamunan at taas na siyang sumagot. Hindi po. Graduate ako ng business management at may sariling coffee shop ako. Pagmamalaki niya na kinataas lang nito ng kilay. Tila hindi naman namangha sa sinabi niya. Saan ka kumuha ng pera? Balita ko pumanaw sa panganak si Estela. Mahirap lang din ang lolo mo. Huwag mong sabing gumamit ka pa ng mayamang lalaki para makatapos at makapagnegosyo. Muling panginsulto nito na dumurog sa puso niya. Kinagat niya ang labi dahil pakiramdam niya nanginginig ang mga yon. Alam nitong nagbuntis ang mama niya at kilala nito ang lolo isko niya. Pero wala tong ginawa para sa kanya. Ni hindi siya kinilalang anak nito at pagkatapos aakusahan pa siya na manggagamit ng lalaki. Tama naman, ginamit niya ang pera ni Anton. Pero dahil ito mismo nagbigay sa kanya ng card at hindi dahil naaliw niya ito sa kama. Kahit mahirap pa ang lolo ko, lumaki po ako na may dangal. Hindi ko po gawain naman lalaki. Sipag at diskarte po ang ginamit ko. Kung ayaw niyo po talaga akong tanggapin bilang anak ninyo, pakibabaan na lang din po ko dyan sa tabi. Hindi ko naman po kailangan ng ama na daig pang chismosa kung makapanghusga. Lakas loob niyang sagot.